Hello guys, nandito na naman ako at ito may pag-uusapan tayo, no. Ato flex ko lang, grabe naman 'to si Kong Martin tsaka si ano 'no, si Isidre, grabe ng Tingog Party List. Eto flex ko lang ang bagong, House Bill resolution nila na House Bill, number 7230 kung saan layunin nito na tulungan yung mga informal settlers natin. Ibig sabihin, tutulungan sila upang magkaroon ng pangdagdag sa kanilang pang-upa. Ibig sabihin nito, may tulong sa batas na ito magkakaroon ng tulong ang gobyerno nagkakahalaga ng 3,500 sa mga informal settlers, excuse me, na naninirahan sa Maynila. Pag sinabi pong informal settlers, no, ito yung mga nasa squatters. At sa ibang mga bayan naman, dahil ito ay nationwide na implement, i-determine ng local government or I think DSWD or local government kung magkano yung dapat na tulong sa kanila. Ang sigurado, yung mga nasa Maynila ay 3,500. Pero kung Martin, believe rin ako sa inyo ni Kong Asidre Alam nyo naman ang pinakamakikinabang nito, yung mga didilis. Pero pilit nyo, talagang gagawin nyo pa rin ang batas. Kaya saludo ako sa inyo mga didilis Kahit alam nila kung Martin na kayo ang makikinabang ng malaki rito. Kita mo, gagawan pa rin kayo ng batas na para matulungan kayo mga hinayupa kayo. Isipin mo siyempre, sino ba mga may informal settlers? Kalimitan naman mga didilis. Dahil yung mga loyalista, mga pink, mga dilaw, nagtatrabaho yan. Masisipag ang mga yan at hindi umaasa sa gobyerno. Sino ba'y palaasa sa gobyerno? Kayo lang naman So, ang batas na ito ay para sa inyo. Kahit tinitira nyo na si Kong Martin, sila Kong Asidre, ang Pangulo, kita mo, igagawa pa rin kayo ng batas para matulungan kayo. Kaya lang, pag tinulungan naman kayo, pag ito'y naging batas na, ibayad nyo naman sa bahay. Baka naman ipansugal nyo pa yung 3,500. Anyway kung 3,500 no, ibig sabihin mangungupahan ito sa mga halagang 2,000 o 2,500. May 1,000 pang kickback, no? Meron pa silang 4-piece. Isipin mo yun, may ayuda pa. Hindi kaya itong mga ito ay lalong tatama rin. Isipin mo sila na lang yung nakakabili ng 20 pesos na bigas kasi sila naman yung talagang priority. Sila nga yung mga, di ba, mga tamad magtrabaho. Tapos sila na yung may ayuda. Tapos ngayon, may suporta pa, may subsidy pa na 3,500. Baka hindi na itong mga ito magtrabaho Tamad na nga, lalo pang tatama rin itong mga didilis, di ba? Isipin mo, halos ang kabuhayan nila binigay na ng gobyerno. Samantalang yung mga ordinaryong taong masisipag ay nagtatrabaho, di ba? Kumikita ng minimum sa Maynila pero hindi umaasa sa gobyerno. Pero itong mga ito, may 8,000 na nga suporta galing sa 4-piece yata yun, di ba? Napanood ba natin yung babae dati? Nagalit pa. Kulang daw ang 8,000 sa isang linggo. Inang mga ito talaga, no? Ibang klase, no? Lalo itong tatama rin, Kaya lang, ganun talaga, At least, sige lang, para matulungan lang, So, maganda ito kasi hindi naman iniisip ni Kong Martin. Sabi ni Kong Martin, hindi naman siguro lahat ay didilis. Sa bagay, dyan naman may katotohanan kasi hindi naman talaga lahat ng mga informal settlers ay mga didilis yan, Dahil sa totoo lang, konti na lang yung didilis. Iilan-ilan na lang yan. Kaya lang, matakaw talaga sa ayuda yan. Tsaka mga tamad yung mga hinayupak na ayaw magtrabaho. Aasa sa ayuda. Tapos sa 20 pesos na kilo ng bigas, sila pa nangunguna sa pila, nakikipag-agawan pa. O diba? Kaya yung mga loyalista, pinagbibigyan na lang kayo Kasi mababait talaga mga loyalista, mga pink, mga dilaw. Sabi nila sige, pagbigyan na natin yung mga ito. Tayo naman kahit papaano nakakapag may kinikita. At kaya natin buhayin sa marangal na paraan at hindi sa panghihingi sa gobyerno ang ating pamilya. Diba? Yung mga didilis, ganyan talaga yan. Walang ginawa yan kundi umasa sa gobyerno. Tapos umaasa na sa gobyerno, kung birahin pa ang gobyerno, kung sirain pa ang gobyerno, ganun-ganun na lang. Diba? Sila naman itong matakaw sa ayuda. Ngayon, ito,
3,500 oh, pag ito ay naipasa, naku po Rudy. Ang laking kaluwagan nito. Pero syempre, dahil nga ang iniisip nilang nila Kong Martin, hindi naman lahat yan ay didilis. No? Hindi naman lahat yan. Meron naman tayong mga kababayan dyan na nabiktima rin lang talaga ng kahirapan at hindi magandang kapalaran, matulungan. Diba? At sa bagay na yun, pinapalakpakan ko naman talaga itong si Kong Martin at Kong Congressman Jude Asidre, no? So, kudos sa inyong dalawa sa pagtataguyod sa batas na ito. Napakaganda. Naku, napansin mo ang mga batas ngayon na pinag-aagawa? Napakaganda itong subsiding ito. Diba? Sa sa upa, may subsidy pa sila sa kuryente. Oo nga pala, no? Isipin mo yung pinirmahan ng Pangulo tapos ang gusto pa na gawin dito nila, gawin ng isa batas na ni Kong Sandro Marcos, di ba? Na wala na talagang bayad, libre na sa kuryente ang kumukonsumo, 2,000 pababa. Abay, isipin nyo naman, informal settlers, abay, ayusin nyo na ang buhay nyo. May ayuda na kayo, monthly, mga 4 piece, ayuda, may 20 pesos na bigas, tapos may suporta pang ganito para sa inyong pang-upa, tapos libre pa ang kuryente. Diyos ko po, Rudy. Baka naman, mga congressman, sino naman ang gagawa ng bill na ilibre na rin ang tubig? Ang sarap ng buhay nito mga to. Isipin mo, libre na halos lahat. Diba? Sino kaya rito magbibil naman na ilibre ilibre na ang Maynila? Pero guys, kumbaga to be fair with our congressman, no, Sandro Marcos, ito sila Kong Martin Romualdez, ang gaganda ng kanilang mga bills, no? Isipin mo, libreng kuryente sa 2,000 pababa. Nationwide to guys, hindi lang ito sa mga IPs. Tapos but prior to that, meron ng executive order ang Pangulo na ang kumukonsumo ng 50 kilowatt pababa ay libre na. Zero billing na sila. O diba, san ka pa? Kaya sabi ko nga, naku po Rudy, matutuwa rito ay mga didilis. Hindi, matutuwa rin naman yung iba natin mga kababayan na talaga medyo may kahirapan din ang buhay pero hindi sila didilis. Kaya lang, eto, dala na pati didilis. Wala tayong magagawa mga didilis, kahit bobo yung mga inayupak na yan wala tayong magagawa. Nandyan talaga yan Madadamay at madadamay Kung pwede lang natin piliin na ito, didilis ka, dito ka, bahala ka sa buhay mo, doon ka sa Pasig River, magpakalunod ka na lang. Di ba? Magpatiwakal ka na lang. Ganon! Hindi natin magawa pero kung pwede nga lang sana, no? Kaya lang, damay talaga. So, ang ganda, kita nyo? Kita nyo yung synchronization ng bill? What the heck? Ang tinumbok nito ay kaginawahan ng kahit papano makahinga-hinga yung mga mahihirap nating kababayan. Libreng kuryente. Diba? Ngayon ito, subsidy, tulong para sa kanilang pang-upa para kahit papano magkaroon na sila ng maayos na pamumuhay at kahit papano disenteng pamumuhay, disenteng matutulugan dahil may pang-upa na sila. At the same time, nakakabili na sila ng 20 pesos na bigas plus may ayuda galing pa sa gobyerno. Diba? May tulong financial pa, diba? Lalo na yung mga nasa 4 piece. Isipin mo yan. Isipin mo yung programa ng gobyerno yan, napakaganda. Plus, may pagkakataon pa sila na kapag may kakayanan na sila, talagang kumuha na nga naman ng pabahay ng Pangulo. Itong 4PH, diba? Diba? Ang ganda lang ng programa ng Pangulo. Tapos kayo mga didilis kayo, rinayo pa kayo. Kung makakontra pa kayo sa Pangulo. What the heck? Yun lang! Sa mga bobong didilis at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!